Good morning, kabataang Pinoy! Naririto na naman tayo sa panibagong episode ng Punto de Vista Podcast! At ngayong umaga, ang mga isyong tungkol sa extrajudicial killings at capital punishment naman ang ating pag-uusapan. Marahil narinig nyo na ang mga isyong tungkol sa EJK. Ito ay ang pagkitil ng buhay ng isang individual na hindi dumaraan sa legal na proseso gaya ng paglilitis o pagbibigay ng wastong hatol. Sa kabilang banda, ang capital punishment naman ay pagkitil rin sa buhay ng isang individual ngunit dumaraan sa legal na proseso at nasa sa ilalim ng batas. Dito pa lamang makikita na natin ang dalawang mahalagang punto. Parehong mabigat na parusa ngunit magkaiba ang proseso. Ang mga isyong ito ay naiugnay na sa dating administrasyon ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, kung saan sa kanyang kampanya laban sa droga ay iniugnay ang mga alegasyon tungkol sa EJK at capital punishment. Sa puntong ito, hindi lamang ito basta usaping pambatas. Ito ay usapin ng moral rights, human dignity, at halaga ng buhay sa lipunan bilang isang intrinsic good. So ngayon, bakit ba mahalaga na pag-usapan natin ang mga ganitong usapin o mga isyong panlipunan? Una, direkta nitong nilalabag ang karapatang pantao at nagdudulot ng kawalang hustisya sa mga mamamayan. At bukod dito, syempre, nagdudulot to ng takot sa mga mamamayan natin at nawawalan na rin sila ng tiwala sa sistema ng hustisya dito sa bansa natin. At dahil sa mga mapang-abusong makapangyarihang tao. So dito pa lamang matatanaw na natin kung ano ang mga mahalagang punto na dapat maunawaan, lalo tigit ng ating mga kabataan, lalo na pagdating sa mga moral at legal na implikasyon nito, di ba? Yes. Kaya kung i-apply natin ang makabagong moral perspective, malinaw na extrajudicial killing ay paglabag sa pangunahing prinsipyo ng ethics dahil it violates the right to life and due process. Kaya nawawala ang pagkakataon ng isang tao na ipagtanggol ang kanyang sarili at na papawalang halaga rin ang buhay ng tao. It also denies na rule of law and justice system dahil napapalitan to ng dahas ang legal na proseso kahit nagdudulot ng walang tiwala at impunity. Kaya dahil din dito is humihina ang batas sa Pilipinas. So dahil dito ang EJK ay kinokombenta bilang isang human rights violation. That's why it is considered unethical and unacceptable regardless of its intention. On the other hand, sa pananaw naman ng utilitarianism, maaaring tingnan ang capital punishment bilang paraan upang protektahan ng lipunan at maiwasan or mawala ang malalaking krimen. Dahil sa pananaw na ito is maaaring makatwiran kung magresulta ito ng mas malaking kabutihan sa nakararami. Subalit sa human rights perspective nga, kahit legal ito is maaari ding hindi ito katanggap-tanggap dahil nga sa karapatang mabuhay, posibilidad na mali ang hatol and kakulungan ng pastisya na maaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa benepisyo. Meron din namang ilang sumusuporta sa extrajudicial killings na naniniwalang ito ay isang mabilis na paraan upang alisin ang mga mapanganib na kriminal sa lipunan. Lalo na kung ang justice system ay maganda lamang sa batas, ngunit mahina sa implementasyon. Para sa ilan, ito raw ay isang praktikal na solusyon kapag hindi nakakamit ang hustisya para sa mga biktima. Gayunpaman, kung susuriin ng mas malinaw, para sa nakararami, ang EJK ay nananatiling immoral at paglabag sa karapatang pantao at sa batas. Gayon din ang pagtutol sa capital punishment dahil ito ay labag sa right to life ayon sa Article 3 ng Universal Declaration of Human Rights. At bukod dito, ito ay madalas na anti-poor dahil ang mga mahihirap ay walang sapat na kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili at mas mataas ang tsansang maharap sa ganitong hatol. Kaya't kahit legal, mayroon pa ring malaking debate tungkol sa fairness, equality, at human rights sa pagpapatupad nito. In natural law theory, what is natural is moral. Humans tend to do good because goodness is inherent in human nature. It also applies the universal moral principle of what is wrong and right that binds every person in the society. Ayon sa natural law, may likas na batas batay sa reason at moral
order na naglalayong protektahan ang buhay at itaguyod ang kabutihang panlahat. Pinapahalagahan nito ang preservation of life, ang kakayahang to live in a community, at ang promotion of common good. Dahil ang layunin ng natural law ay panatilihin ang kaayusan, hustisya at kabutihan ng lipunan. Kung iuugnay naman natin ang natural law theory sa isyong EJK, malinaw na malinaw 'di ba ang paglabag nito sa natural process ng life preservation and due process. Dahil ang universal moral principle ng right to life, due process at justice ay ang pagbubuklod sa bawat tao sa lipunan, at ang pagsalungat naman nito ay itinuturing na immoral at unethical. Sa madaling salita, ang EJK ay isang paglabag sa moral na kaayusan dahil inuuna nito ang dahas kaysa sa likas na karapatan at hustisya. At sa huli, ang EJK ay kailanman hindi mabibigyan ng katwiran. Sa perspektibo ng natural law, ang capital punishment naman ay may dalawang aspeto. Labag sa natural law kung ito ay kumikilala sa sagradong buhay ng tao, ngunit maaari rin itong ituring na nagtataguyod ng common good at protection sa komunidad kung akusado ay patuloy na nagdudulot ng panganib at nasubukan na ang lahat ng parusa. Halimbawa na nga lang dito ay kung yung kriminal ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa sa pamamagitan ng fines, imprisonment at rehabilitation, ang parusa ay maaaring morally permissible bilang huling resort. Okay, so kung hihimayin natin ang punto de vistang iyan, malinaw ang tindig ng extrajudicial killing ay labag sa natural law. 'Di ba? Life is not a gift, 'di ba? So hindi pwedeng bawiin to ng kahit sino man o maging ng gobyerno in just the blink of an eye. Kaya nga madalas nating naririnig yung katagang the end justifies the means, o yung tipong okay lang yung maling paraan basta tama naman at maganda yung layunin. Pero kasi sa natural law, ang mali, ang hindi kailanman ituturing na tama, ang mali. Kahit pa sabihin ito ay para sa kaayusan, kung ang paraan naman ng pagpatay o pagkitil ng buhay ay walang paglilitis o due process, ang tawag na doon ay immoralidad at kawalan ng kaayusan mismo. So, tsaka pa lang dito papasok ang capital punishment o ang parusang kamatayan. Sa ilalim nga ng natural law, itinuturing lamang ang makatarungang pagpatay kung ito ay pinakahuling baraha o last resort na dumaan talaga sa legal na proseso, at kung ang tanging layunin nga lang naman nito ay protektahan ang mas nakararami. So, sa madaling salita, ang katarungan ay hindi madadaan sa shortcut. Kailangan itong dumaan sa apoy ng katotohanan at tamang proseso. So, sa episode na to makikita natin yung isang bagay na nagkakatugmaan. No? So, nakita natin yung AJK is nasabi nga kanina, parehong nilalabag nito yung natural law theory, pati na rin yung modern moral perspective. Kasi nga wala nga itong due process, and at the same time, labag talaga siya sa karapatang pantao. Pero kung ititingnan naman natin yung capital punishment, dito na nagkakatalo yung AJK at capital punishment. Kasi nga yung capital punishment, sa modern perspective, pwedeng marami pa rin tumututol dito. Katulad nga nasabi ni Jenica kanina, binabiolate nito yung Article 3 of Human Rights. Tapos pwede daw ito maging anti-poor system. And at the same time, pwede magkaroon ng problema kapag mali yung pag-i-implement ng ganitong sistema. Pero kung gagamitin naman natin ng lens of natural theory yung capital punishment, sinabi nga ni Ali kanina, pwede daw ito maging morally permissible. Pero hindi basta-basta. Kaya sabi ko na dapat ito is huling paraha or last resort. And dapat naman talaga legally implemented ito ng ating government. So sa topic natin ngayon about sa AJK at capital punishment, nakikita natin yung contradiction and tension between sa pagbibigay ng justice sa community, at the same time, dapat nating i-take into account yung importance ng buhay ng bawat isa. So it raises also sa questions na hanggang saan nga ba yung power ng state sa pag-i-impose ng ganitong parusa? And kailan nga ba magiging sapat and tamang paraan itong AJK at capital punishment sa paghahangad ng hustisya nang hindi nalalabag ang anumang karapatang pantao? So ito yung mga tanong na mahalaga pero mahirap sagutin, pero bilang mamamayan dapat makisangkot tayo bilang mamamayan sa isang lipunan. Kaya kayo sa ating mga listeners dyan, ano ang punto de vista nyo sa issue na to?
Kasi alam nyo tong AJK at capital punishment, hindi lang to basta usaping pangbatas or parusa. Ito rin ay sumasalamin sa moralidad natin at pagkatao natin bilang mga tao. Kaya to sum up our episode today, malinaw na ang AJK ay mali kahit sa lens natin tingnan kasi nga ito ay labag sa karapatang tao. At ang ganitong mabigat na parusa is walang puwang sa isang lipunan na makatarungan at makatao. On the other hand, ang capital punishment is nananatiling complicated at mabigat na usapin. Kasi nga pwedeng ito ay paraan ng paghingi ng hustisya and at the same time, pwede namang itong isang tahimik na paglabag sa sagradong buhay ng tao. Kaya naman bilang mga kabataang Pilipino, hindi sapat na tayo nakikinig lamang. Dapat maalam tayong magsuri, umunawa, at manindigan sa ating mga punto de vista. Dahil at the end of the day, ang paghahangad ng hustisya hindi lamang about sa pagpapataw ng mga parusa, kundi pati na rin sa paggalang at pagrespeto sa dignidad ng buhay ng bawat isa. Yes. Tama ka dyan, partner. Yes. Yeah. Ano naman siya, Nea? At ayan, narinig nyo na ang bawat mahalagang punto na dapat ninyong malaman. Maraming salamat sa pakikinig mga kabataang Pinoy. Palaging tandaan sa bawat isyong panlipunan, mahalaga na matandaan natin ang 3M. Una, maging mulat sa mga isyong panlipunan, maging mapanuri at palaging may paninindigan. Dahil sa bawat issue, dapat tayo palaging may punto de vista.